Nakaka-intimidate mag-present sa matatalinong tao sa school. Sa room namin may isa, dalawa, tatlo, apat, at least 10 na matatalino sa room namin. At nakaka-intimidate every time na magpe-present, magre-report, at magta-try ka ng new type ng public speaking sa mga taong ito. Pero ito yung lesson dito. Kung na-intimidate ka, ibig sabihin good sign yan. Good sign yan na ibig sabihin nasa tamang room ka. May kasabihan na kung ikaw ang pinakamatalino sa inyong room, ibig sabihin nun, nasa maling room ka. Kasi kung ikaw ang pinakamatalino sa lahat ng room na pinapasukan mo, ibig sabihin lang nun na wala ka ng matututunan, wala ka ng malalaman, at wala ka ng reason para mag-grow sa level mo ngayon. At kung nafe-feel mo na dahil na-intimidate ka na parang hindi ka na makarecite, parang na-feel mo na wala ka ng value, na-feel mo na wala ka ng silbi, ang solusyon lang dyan ay mag-improve ng sobrang-sobra sa skills mo. Na pagdating ng oras na pag-report, pag-present, at pag-public speaking sa room nyo, hindi ka na ma-intimidate kasi ginawa mo yung hard work. Ginawa mo yung necessary. Ginawa mo yung lahat para mag-improve ng sobrang-sobra. Mag-improve ng sobrang-sobra na hindi na wala ng talab ang intimidation at fear of judgment sa'yo. Kaya kung na-intimidate ka, good sign yan. Good sign yan na nasa tamang room ka. Good sign yan na nasa tamang tao ang nandun sa room na yon. Na sign yan na may reason ka mag-improve. Kasi na-intimidate ka kasi nafe-feel mo yung level mo sa matatalinong tao na to ay hindi sapat para makatapat sa kanila. Kaya ang solusyon dyan ay mag-improve ng sobrang-sobra sa skills mo. Kaya kung na-intimidate ka, good sign yan. Goods yan para sa sarili mo, sa future mo, at sa skills mo ngayon. Kaya ang masasabi ko lang, good luck, level up, at pag-igihan mong i-improve ang sarili mo. Kasi yung intimidation na yan at fear of judgment na yan, mawawala kapag nag-improve ka na ng sobrang-sobra na makakatapat ka na o pwede mo pang lagpasan ang matatalinong tao na to. Peace.